Ang napakagaling na paggamit ni Yuno ng anti-magic kontra dito kay Lucius. Nakapag-create siya ng bagong mga spells na naging napaka-effective laban sa Wizard Emperor. At ang paggamit naman ni Lucius ng napakaraming mga spells kasama na ang mga spell ng mga previous Wizard Kings. Ang pagbabalik ng lahat ng mga naging antagonist, mga naging kalaban ni Asta, ang Eye of the Midnight Sun, ang Diamond Kingdom, ang elves at napakarami pang iba para tulungan sila sa final battle na ito. At ang pinaka-importante sa lahat, ang revival ni Asta, ang kanyang complete and 100% recovery at ang pagbabalik niya, ang kanyang galit at gigil para gantihan at bawian ulit si Lucius Zogratis. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin dito sa ating full chapter review ng Black Clover chapter 381, 382, and 383. Tama kayo lang narinig guys, 3 chapter sa isang video. Hindi ko na kayo paiintayin pa. Tatalakay natin ang lahat ng chapter na yon na in-release sa araw na to. Kaya naman para masigurado nyong talagang naka-update kayo sa latest chapter ng Black Clover at hindi kayo mahuhuli, siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo na ang bell button para automatic ma-notify kayo pag-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay The Ultimate Mage at makita natin sa pinakaunang page guys, sa cover page na ito ang napakagandang color spread page na ginawa ni Yuki Tabata as a celebration para sa Black Clover 10th anniversary. Pero mag-proceed na tayo agad sa sagupaan ni Lucius Zogratis at nitong si Yuno na may anti-magic. On the very first page, makikita agad natin na ang mga stars nitong si Yuno, ang magic na nakuha niya mula sa Royal Keys ng Spade Kingdom ay nababalot na rin ng anti-magic. At tulad ng nangyari sa mga miyembro ng Black Bulls, it seems compatible din talaga kay Yuno ang anti-magic ni Asta. Ang pinakaunang nakapansin dito kay Yuno ay walang iba kung hindi si Finral. Ayon kay Finral, ang pogi daw pala na rival nitong si Asta ay nabigyan din ni Asta ng kanyang anti-magic powers. At itong si Lucius naman, takot na siya sa pagkakataong ito. Tama daw ang hinala niya, hindi magandang nagiging outcome ng mga bagay-bagay. At tulad din ng inaasahan niya, ang taong ito ang pinaka-dangerous among all the others. Now at first, maaring isipin nyo na ang tinutukoy dito nitong si Lucius ay walang iba kung hindi si Yuno. Pero ang katotohanan guys, sa loob-loob nitong si Lucius, may iba pala siyang iniisip. Ang tinutukoy niya na pinaka-dangerous one ay hindi talaga actually si Yuno. Kung hindi, ang tao na nagawa ng dahilan kung paano nakalipat at napunta dito kay Yuno ang anti-magic. Ang nakagawang posible na paghaluin ng kinatatakutan niyang mga magic na ngayon ay nasa bingit na ng kamatayan. Walang iba kung hindi si Asta. Syempre, hindi na nag-aksaya pa ng pagkakataon nitong si Lucius. Gumamit agad siya ng napakaraming mga magic, napakaraming iba't ibang mga spells, naghalo-halo ang lahat ng elements, ang lahat ng mga magic na ninakaw niya sa kanyang mga previous opponents. In-spam niya yung lahat dito kay Yuno. Pero hindi niya inaasahan na hindi magiging effective. Umikot itong si Yuno gamit ang kanyang dalawang swords at gumamit ng combination magic na ang Black Tornado Fang. Sa pamamagitan ng kanyang spinning move na yun na nakapag-create ng isang ipo-ipo, nawasak niya ang lahat ng mga magics na kinreate nitong si Lucius. At hindi lang yun, sa pamamagitan din ng napakabilis niyang movement speed, nakalapit siya dito kay Lucius. Tinangka niya itong patayin gamit ang Demon Slayer sword ni Asta. However, tulad nga ng ginawa ni Asta in the previous chapter, hindi ito naging effective. Ginagamit ngayon ni Lucius ang Permeation ability, ang Permeation magic na nakaw niya sa previous captain ng Purple Orcas. Pero isa din talaga sa naging factor dito is that hindi pa talaga sanay at hindi pa gamay nitong si Yuno ang paggamit ng sandata na ibinigay sa kanya ni Asta. Ayon dito kay Yuno, napakabigat daw ng sword na ginagamit ni Asta. Hindi siya makapaniwala na kayang-kayang iswing ni Asta ng napakadali ang sandatang ito. Ngayon siya nga ay medyo nahihirapan itong gamitin. Sa pamamagitan ng pagkakataon na yon na naiwasan at na-evade ni Lucius ang atake nitong si Yuno, umikot agad siya sa likuran ni Yuno para mag-launch ng isang counter-attack. Buti na lamang nagagawa pa rin sa lagi ni Yuno ang mga atake ni Lucius. As a retaliation naman, ginamit niya ang kanyang mga star magic at hinaluan ito ng anti-magic ni Asta habang nagsushoot ng mga laser beams na gawa sa anti-magic.
pero naiiwasan pa rin talaga yun ni Lucius. Si Lucius naman ang nag-counter-attack habang unti-unting bumabagsak si Yuno. Nag-launch itong si Lucius ng isang napaka-devastating na axe kick na kahit papano naiwasan din naman ni Yuno habang gumagamit ng panibagong magic na naman na ang Black Crescent Moonsicle. Isang napakalaking slash na parang maihahalin tulad natin sa ginagawang atake din ni Asta. The only difference is the scale. Napakalaki ng slash na ito. Nagawa din yung maiwasan itong si Lucius at nagpatuloy ang hand-to-hand combat or sabihin natin na hand-to-hand combat ang ginagawa ni Lucius habang si Yuno naman ay ginagamit ang kanyang dual wielding. Sinubukan nitong si Yuno na hiwain si Lucius pero nakapag-create ito ng isang panibagong sandata, ang kanyang sariling sword. Ang sword na ito ay nakakapag-create ng napakatinding vibrations na habang magkadikit ang sword nila nitong si Yuno, ramdam na ramdam ni Yuno ang vibration mula sa sandata nila papunta sa kanyang katawan. Kaya naman ginamit ni Yuno ang kanyang Spirit of Zephyr. Ginamit niyang isa niya pang sword na gawa sa kanyang wind magic at sinubukang hiwain ang katawan nitong si Lucius. Pero nagawa lang niyang wasakin ang sword ni Lucius. Si Lucius nagawa na namang makaiwas gamit ang permeation magic. Nagsisimula na ditong mapikon si Yuno. Habang si Lucius naman nakangiti dahil alam niya na nahihirapan si Yuno sa laban. Hindi niya magawang makounter at mabasa ang permeation magic niya. Susubukan sana nitong si Lucius na gamitin ang kanyang soul magic sa parte ng katawan nitong si Yuno na hindi nababalutan ng anti-magic. Sa pamamagitan nito, mawa-one-tap niya itong si Yuno at inaakala niya na matatalo niya na si Yuno sa pamamagitan ng kanyang surprise attack na ito. However, sa hindi niya inaasahan na pagkakataon, biglang gumamit si Yuno ng panibagong magic na naman habang nababalot ng parang isang orb ng isang sphere ang katawan nila nitong si Lucius. Bigla na lamang naramdaman ni Lucius na unti-unting nagdi-disappear ang kanyang magic habang sinasabi nitong si Yuno na ang ginamit niyang spell ay walang iba kung hindi ang Black Neverland, ang version ng kanyang Never Neverland na hinaluan niya ng anti-magic. Ngayon kung matatandaan nyo guys, ang Never Neverland ay kina-counter ang soul magic nitong si Lucius in a way na dahil nasa loob ng Never Neverland, hindi tumatakbo ang oras. Kaya kahit hawakan siya ni Lucius, it's as if walang nangyayaring changes sa kanyang katawan. Pagdating naman dito sa Black Neverland, nawawalan completely ng magic ang kanyang mga kalaban. Maihahalin tulad natin ito sa magic na ginamit ni Asta dati. Nang labanan niya ang napaka-OP na paladin version ni Damnatio na merong atmospheric magic na kung saan nag-e-exert siya ng amount ng anti-magic na bumabalot sa kanyang katawan na bumabalot sa kahit na anong klase ng magic na nagtatangkang pumatay sa kanya. Pagdating naman dito kay Yuno, it is an upgraded version. Hindi niya na kailangang i-exert yon. Sa loob mismo ng sphere na ito, walang kahit na anong magic ang magagawang maging effective. And of course, that includes permeation magic, meaning sa loob ng sphere na ito, hindi makakaiwas si Lucius Zogratis. Kaya naman instead na iwasan ni Lucius ang gagawing slash na naman itong si Yuno, hindi niya ginamit ang permeation dahil alam niya na kung ginawa niya yon, patay na siya ngayon. Imbes na gamitin niya ang magic na ninakaw niya sa captain ng Purple Orcas, umiwas na lamang siya. Umurong siya ng konti para hindi siya tamaan ng atake, pero kahit na ganun nadaplisan pa rin ang kanyang muka na nagpapatunay lamang na ito talaga ang kanyang kahinaan. Habang nagtatrash talkan pa ang dalawang ito, habang sinasabi nitong si Lucius na kung ganon, napaka-OP talaga ng combination magic nitong si Yuno, hindi niya ito basta-basta papasukin at aatakihin. Aantayin niya hanggang maubos ang anti-magic ni Yuno at sa kanya ito papatayin. Pero ayon naman dito kay Yuno, bago mangyari yon, bago siya mag-run out ng anti-magic, papatayin niya muna si Lucius. Now switching of scenes, makakarating naman tayo ngayon kay Ashia Silva. Matapos nga siyang talunin nitong si Noel, in-upgrade na naman nga nitong si Lucius ang kanilang form. Mula sa kanilang paladin version, complete, mukhang mga halimaw na sila ngayon. Hindi na sila mukhang mga angels. Habang pinagbabantaan nitong si Ashia ang kanyang mga anak, na handa na daw ba sila dahil aatakihin na niya sila. Pero wala na talagang natitira pang kahit na konting mana itong si Noel. Alam niya na hindi na siya makakapalag, hindi na siya makakapag-retaliate, hindi niya na malalabanan ang version na ito ni Ashia. Buti na lamang biglang may dumating na panibagong karakter at sinabayan itong si Ashia gamit ang isang napakalakas, napaka-overpowered na suntok. Yun ay walang iba kung hindi si Meryoliona. As you know guys, napaka-OP na ni Meryoliona sa kanyang form na ito.
Hindi lang siya basta gumagamit ng mana. She is mana itself. Literal na mana na ang kanyang buong katawan. And since na-figure out na din nga ni Mereoleona dito na hindi na din naman magagawang pumalag pa ni Noel, sinabi niya na agad na hindi na itong kanilang nanay. Hindi na ito si Aishie kaya siya nang bahalang tumalo at tumapos dito. Switching of scenes again, makakarating naman tayo ngayon dito kay Asta. Nakita natin sa previous chapter na ginamit ni Yuno ang kanyang Star Magic para i-teleport si Asta papunta dito ngayon kay Mimosa. Pero ang problema, kahit na mayroong healing magic itong si Mimosa, hindi na yun sapat ngayon para ma-recover fully and 100% itong si Asta at si Libe. Nang dahil ito sa rason na napakatindi ng sugat ni Asta, napakalubha ng tinamo nilang sugat ni Libe mula sa final slash na Yodelucius. Kung tutuusin, kakailanganin daw talaga ang ultimate magic niya para mahilang ganitong klase ng sugat. Pero hindi niya yun magagawa. Wala na siyang sapat na mana dahil napakatagal na nilang nakikipaglaban. Pangalawa, ang pinaka the best na lamang na magagawa niya para kahit papano, although hindi 100%, kahit papano matulungan niyang maisarado ang mga sugat ni Asta ay ang i-channel ang kanyang lahat ng natitirang mga magic spells dito kay Asta. Kahit papano, magagawa niyang maisarado ang sugat nito. Pero ang problema nga ay hindi niya yun magawa dahil napakarami pa ng ibang mga magic knights ang hinihil niya at the very same time. Kung gagawin niya yun, oo matutulungan niyang makabalik si Asta, pero mamamatay ang ibang mga magic knights na i-disregard niya. At alam niya na hindi nagugustuhan ni Asta. Hindi gugustuhin ni Asta na mamatay ang ibang mga magic knights para lamang sa kanya. Kaya hindi niya yun magawa. Kaya ngayon ay talagang napaka-troubled na ang isip nitong si Mimosa. Buti na lamang ang mga hinihil niya ng mga magic knights ay hindi pa pala talaga completely out of conscious. Unti-unti itong nagsibangon at nabasa nila kung anong sitwasyon. Naisip nila na mas kinakailangan talaga ni Asta ang recovery magic ni Mimosa. Kung hindi yung gagawin ni Mimosa, mamamatay si Asta. Habang sila naman kahit papano hindi ganun katindi ang injuries, sinabi na lamang nila kay Mimosa na okay lang daw. I-cancel na ni Mimosa ang healing magic sa kanila at i-focus na ang lahat ng natitira niyang mana para kay Asta dahil alam nila na si Asta daw ang susi para matalo si Lucius. Kahit ngayong maayos na at nakapag-desisyon na itong si Mimosa na i-prioritize itong si Asta sa paggamit ng kanyang recovery magic, biglang lumala na naman ang sitwasyon. May nag-appear na isang angel malapit sa kanilang proximity na tinatangkang patayin na agad itong si Mimosa. Ang mga injured na magic knights hindi na nag-hesitate. Kahit may mga malulubha din silang mga injuries, tinulungan nila si Mimosa. Pinigilan nila ang mga angels at sinabi ng mga magic knights na ito na sila na daw ang bahala. Itakas na daw niya si Asta at siguraduhin niya na mahihil niya ito dahil without Asta, hindi sila mananalo sa war na to. Sinunod naman yun itong si Mimosa. Itinakbo niya si Asta gamit-gamit ang kanyang plant recovery magic. Kahit na inaatake din siya ng angels, hindi siya natatakot. Ipinagpapatuloy niya ito kahit tinatamaan siya ng iilan sa mga shrapnels mula sa mga atake nito. Habang ipinapangako sa kanyang sarili na sisiguraduhin daw niya na makaka-recover si Asta. Dahil gano'n na nga nangyari, napakarami na nang nag-sacrifice, napakarami na nang kinailangan niyang i-disregard para lamang kay Asta. Pero lumala na naman ang sitwasyon. Naiwasan nga nilang angels, ngayon naman nag-appear si Morris sa kanyang harapan. At hindi lang ito ang paladin version ni Morris. Katulad ni Aishie, ito ang mas monstrous na version nitong si Morris. Ayon kay Morris, tina-target daw talaga niya si Mereoleona pero para kay Lucius, papatayin muna niya ang flow of the world na walang iba kung hindi itong si Asta. Nang dahil dito nabalot na talaga ng takot itong si Mimosa. Hindi niya na alam ang gagawin dahil unang-una sa lahat, non-combatant itong si Mimosa. Tumutulong lamang siya para sa recovery ng mga injured. Sinubukang patayin na nitong si Morris, si Asta at itong si Mimosa. Pero biglang may pumigil sa kanyang atake. At yun ay walang iba kung hindi ang mga miyembro ng 8 Shining Generals ng Diamond Kingdom na kinabibilangan ni Mars. Makikita din natin dito guys si Ladros at ang iba pang mga miyembro ng Diamond Kingdom tulad na lamang nitong si Fana, ni Fanzel at nitong si Dominante. Habang sinasabi nitong si Mars na hindi daw si Asta ang flow of the world, si Asta ay ang kanyang kaibigan. At binupad nga dito ni Mars ang kanyang pangako kay Asta sa pinakaunang parte ng series na to na kapag kinailangan ni Asta ng tulong, babalik siya. At ngayon, nandito na ang Diamond Kingdom sa final saga ng Black Clover.
Ngayon mag-proceed na tayo sa chapter 382 na pinangalan ng Former Enemies. Nagkaroon dito ng konting flashback habang pinapakita ang pinangako nitong si Mars kay Asta na once na kinailangan ni Asta ang tulong niya, babalik siya. Habang sinasabi ni Mars na tinupad niya ang pangako niya sa kanyang kaibigan. At first, kinabahan at natakot itong si Mimosa dahil alam niya at kilala niya itong si Mars. Siguro inakala niya na baka kalaban ng Diamond Kingdom. Pero nilinaw sa kanya ni Fanzel at nitong si Dominante na hindi sila nandito para makipaglaban. Dumating sila para i-aid at tulungan ng Clover Kingdom. Hindi lamang sila kung hindi nagdala pa sila ng iba pang mga members ng iba pang mga pinakamalalakas sa loob ng Diamond Kingdom. Tulad na lamang ng isa sa mga miyembro ng 8 Shining Generals na itong si Ladros. Para kay Morris, hindi mga strangers ang mga taong ito. Dahil kung iisipin nyo guys, ayon sa lore nitong si Morris, nanggaling talaga siya sa Diamond Kingdom. Siya ang dahilan kung bakit nangyaring downfall ng former king ng Diamond Kingdom at nag-conduct siya ng mga inhuman experiment. At ang 8 Shining Generals ay ang mga example ng pinakamagagaling at pinakamagagandang outcome ng kanyang experiments. Tulad na lamang ni Mars na merong napakaraming klase ng attributes of magic sa kanyang katawan. Pero tinatawanan nila ngayon itong si Morris dahil kung iisipin daw, noon itong si Morris ang nag-experiment sa kanilang katawan. Pero ngayon, si Morris ang parabang pinag-eksperimentohan ng itinuturing niyang master at siya na ngayon ang mukhang halimaw. Pero ayon kay Morris, kahit dumating ngayon ang mga miyembro ng 8 Shining Generals, kahit ang pinakamalalakas pa ng Diamond Kingdom, wala silang gagampanan. Dahil napaka-OP na daw ngayon ng mga paladins at lalong-lalo na nitong si Lucius Zogratis. Pero in-explain naman sa kanya nitong si Mars na hindi daw dapat mag-alala si Morris dahil hindi naman daw sila naging stagnant. Dahil hindi sila nag-aksaya ng panahon, nag-train din sila para maging mas malakas pa. Ngayon dumating naman ang isa sa pinakamalaking pasabog ng chapter release na ito, ang pinakamalakas na miyembro ng 8 Shining Generals at ang nagtataglay, ang host ng Earth Spirit. Walang iba kung hindi si Feremena. Ito ang tinuturing din daw ni Morris ng kanyang pinaka-perfected na experiment. Ito ang pinakamalakas na na-create niya na magic user. Kaya naman makikita nyo dito na once na nag-appear na itong si Feremena, biglang nagbago ang napaka-arrogante na pagmumukha nitong si Morris. Biglang para bang kinabahan siya. Pero nandito na din, factor na din dito guys, ang panghihinayang ni Morris dahil ayaw niyang patayin ang pinakamagaling at ang pinakamaganda niyang experiment. Hindi na nagtagal ang oras at nangyari na ang sagupaan sa gitna ni Morris at ng 8 Shining Generals at ng iba pang mga naging kaibigan nitong si Asta. Pinaka-highlights dito guys ay si Mars dahil makikita natin na napakadami ng ginagamit ng combination ng magics. Pero as you can see, never din naman nilang natinag itong si Morris. Nangyaring bakbakan sa gitna nilang lahat habang sinasabihan naman ni Fanzel. Si Mimosa na samantalahin niya ang pagkakataon. Tumakas na siya, pumunta siya sa isang safe na lugar at doon niya completely i-recover at i-heal ang mga sugat nitong si Asta. Hindi sinayang ni Mimosa ang pagkakataon na yon. Tumakas agad siya ng napakabilis sa kung saan hindi sila mahabol ng kahit na sino sa mga kalaban. Ang mga mamamayan naman ng Clover Kingdom tuwang-tuwang nanonood. Talagang sinusuportahan nila itong si Yuno. Dahil kahit papano unlike before, nakikita nila na napaka-OP din ni Yuno. Nagagawa nitong sabayan ang Wizard Emperor. At dito nyo na nga guys makikita ang full battle sa gitna ni Yuno at nitong si Lucius Zogratis. Kung papansinin nyo ang panel na ito, alam kong makikilala nyo ang magic na ginamit dito nitong si Lucius. Walang iba kung hindi, ang magic ni Trincia. Ngayon sa mga hindi nakakagets guys, sa mga hindi familiar sa pangalan na yon, yun ay ang isa sa mga former na Wizard King ng Clover Kingdom. Nag-appear sila sa isang movie ng Black Clover na ang Sword of the Wizard King, na kung saan nandun nga ang mga former kings, ang mga former na mga Wizard Kings. At makikita nyo yun sa laban na ito, gagamitin ni Lucius ang mga magic nila. As for this panel, ginamit ni Lucius dito ang magic ni Trincia na ang Gehenna Games. Ang pag-appear ng parabang mga rooks, ang parabang mga puppet na piyesa ng isang laro, ng isang board game. Habang kina-counter naman ito ni Yuno gamit ng napaka-OP niyang combination magic ng anti-magic at ng kanyang wind magic na ang Black Wind Blade Shower. Sa pamamagitan nito, nakakapag-create siya ng napakaraming mga sandata
ng napakaraming mga swords na gawa sa anti-magic na ginagamit niya para wasakin ang lahat ng nakikreate na pieces nitong si Lucius. Nagpatuloy ang sagupaan sa gitna ni Yuno at nitong si Lucius. And as you can see, kahit nakakapag-deal ng damage itong si Yuno kay Lucius, tinatamaan din talaga siya ng mga atake nitong si Lucius. And then, habang nagpapatuloy ang laban, gumamit na naman ng isa sa mga magic ng former Wizard King itong si Lucius Zogratis. At ngayon, ginamit naman niya ang barrier magic ni Jester para makapag-create ng napaka-similar na creation tulad ng ginamit ni Jester, ang isang napakalaking blade na para bang isang gear. Iniinsulto at talagang ginugulo pa dito ni Lucius ang utak ni Yuno habang sinasabi, sino daw bang mauuna? Mauuna daw ba na pigilan ni Yuno itong si Lucius o mauuna daw ba na maubos at mapatay ni Lucius ang lahat ng mga pinoprotektahan niya ng mga citizens? Dahil kahit anong mangyari, hindi naman nila nababawasan at hindi talaga umuunti ang numbers ng mga angels. Padagdag lang ito ng padagdag. Natatakot na ang lahat ng mamamayan habang tinututukan silang lahat ng mga light beams ng mga angels na ito. Dumating din dito ang isa sa pinakaunang mga nakasalamuhan na karakter nitong si Asta. Ang user ng Snow Magic na previously ay naging isa sa mga tumulong para makumpleto ng Eye of the Midnight Sun ang kanilang goal. Pero ngayon, tumutulong na siya para protektahan ang mga citizens ng Clover Kingdom. Tinatangka niyang saluhin, salagin ang light beam na gagawin sana ng isa sa mga angels. Pero nagulat siya nang bigla na lamang para bang nag-reflect ang atake nito. Hindi ito naging effective at biglang may bumagsak na napakaraming mga cubes mula sa itaas. Hindi nila alam kung saan ito nangyari. Pero para bang unti-unti nitong binabawasan, unti-unti nitong kinukulong ang mga angels. Hindi nila alam kung anong nangyayari. At dito na biglang nagsalita ang isang karakter na naman guys na nanggaling sa movie na ang Sword of the Wizard King. Na nangangahulugan na ang movie na yon ay canon talaga. Connected talaga siya sa main series ng Black Clover. Ang taong yun na nag-create or nagbigay ng announcement ay walang iba kung hindi itong si Millie Maxwell, ang isa sa mga researchers mula sa movie ng Sword of the Wizard King. Ayon dito kay Millie Maxwell, pasensya na daw kung medyo natagalan sila dahil talagang hindi sila nag-aksaya ng panahon. Kahit nangyari ng laban, ginamit nilang oras na yon na hindi pa kinakailangan ng presensya nila para kumpletuhin ang kanilang research. And now, nakapag-create sila ng isang napaka-effective na counter para sa mga angels. At makikita ninyo dito guys, na nandito din ang mga miyembro ng Eye of the Midnight Sun. Tulad ng mga nakalaban dati ni Asta na ang Diamond Kingdom, nandito ngayon ng Eye of the Midnight Sun para tumulong na. Nandito si Sally, si Valtos at maging si Rades. Makikita nyo dito na gumagawa sila ng panibagong atake, ng isang panibagong technology, ng isang panibagong ammunition sa loob ng kanilang Branch Zero ng Magic Tool Research Lab. At first, ginabahan itong si Noel dahil unang-una sa lahat, mga non-combatants nga silang nasa loob ng research lab. Silang research team at hindi naman talaga sila dinesign para makipaglaban. Pero nilinaw sa kanya ni Sekre na hindi niya kailangan mag-alala dahil gumawa sila ng paraan, meron silang maitutulong sa laban na ito. Dito ay nagkaroon din guys ng flashback ang lahat ng mga miyembro ng Eye of the Midnight Sun. Unang-una na itong si Sally na at first, alam naman natin ang gusto lang namang gawin ni Sally ay mag-create ang magpatuloy ng magpatuloy sa ginagawa niyang researches. At ang masama lang naman sa ginagawa niya is that nakaka-harm siya ng ibang mga tao. In-explain yun sa kanya ni Asta na mas maganda daw kung gagawin niya research niya para makatulong sa ibang tao. Sa pamamagitan nun, walang pipigil sa kanya at matutuwa pa sa kanya ang ibang mga mamamayan ng Clover Kingdom na ngayon naiintindihan na nitong si Sally. Ganon din naman para dito kay Valtos at para dito kay Rades. Pero mag-proceed na tayo sa laban kaysa sa mga drama na yan. Ginamit na nitong si Valtos ang kanyang sariling magic na ang Special Magic para makapag-create ng isang teleportation portal na kung saan ibabaril ni Makosa ang ginawa nilang ammunition at lalabas naman ito sa harapan ng Angel. This way, hindi mimintes ang gagawin nilang atake. At tulad na nga ng pinaplano nila, tumama talaga. Nagkaroon ng direct hit ang ginawa nilang atakeng yon. At tulad ng inaasahan, hindi na nakapag-create ng kahit na anong atake, ng kahit na anong light beams ang Angel. Maging ang Angel mismo nagtataka kung bakit walang lumalabas na atake mula sa kanyang bibig. Dito nila na-confirm na effective ang ginawa nilang ammunition. Ayon dito kay Sally, ang ginawa nilang atake na ito
Ang ginawa nilang research ay ang way para pigilan ang paggamit ng magic ng kahit na sinong tatamaan ng ammunition nila sa loob ng 5 seconds. Meaning sa loob ng 5 seconds na yon, pwede silang patayin. Ang naging susi at ang naging key factor para makapag-create sila ng ganitong klase ng technology ay ang katawan ni Asta. Ang katawan niya na walang kahit na anong amount ng magic. And since sa pagkakataong ito ay napaka-vulnerable ng mga angels, ginamit pa rin itong si Valtos ang kanyang special magic at dito ay lumabas na itong si Rades. Ayon kay Rades, narinig daw nila kay Lucius na ang mga angels na ito ay napapatakbo. Ang nagsisilbing fuel or energy ng mga angels na ito ay ang mga natrap na souls ng napakaraming mga tao sa loob ng kanilang katawan. Therefore, since hindi naman ito makakapag-retaliate, hindi ito makakapalag sa loob ng 5 seconds, gagamitin itong si Rades ang kanyang soul corpse magic. And instead na mag-create ng mga zombies, this time ginamit nitong si Rades ang kanyang soul corpse magic para pakawalan ang mga soul na natrap sa loob ng katawan ng angel. Sa pamamagitan nito, makakabalik at magiging malaya na ang mga souls at mawawala na ang vessel. Mawawalang angel na kinreate nitong si Lucius para patayin sila. Naging effective naman ang plano nilang yon, ang paggamit nila ng ammunition at ang pag-utilize nila ng magic nitong si Rades. However, ang problema dito guys is that sobrang dami ng angels at hindi mauubos lahat nitong si Rades. Pero pasabog right after pasabog dahil nga sa hirap na itong si Rades at ang iba pa para ubusin ng mga angels. Dito naman ngayon guys mag-a-appear itong si Patri at si Raya. Kung matatandaan nyo, ang dalawang ito ay ang pinakamalakas na mga elves na nabubuhay pa. Itong si Patri na gumagamit ng light magic at ito namang si Raya na merong copy magic. And with that given, I guess that is very self-explanatory na. Hindi ko na kailangang i-explain sa inyo kung paano nakakasabay itong si Raya sa speed nitong si Patri. With a very heartwarming speech mula dito kay Patri na kung noon daw naging kalaban sila ng Clover Kingdom, ngayon nangangako sila na gagamitin nila kanilang strength para protektahan ng mga tao. Habang si Mimosa naman naluluhat na iiyak habang sinasabi kay Asta na nakikita daw ba ni Asta ang lahat ng kanyang ginawa, na ang kanyang mga former na mga kalaban, tinutulungan sila ngayon. Ngayon mag-proceed na tayo sa last chapter para sa video na ito na ang chapter 383 na pinangalanan na Yearning. Tulad ng binanggit ko sa inyo guys kanina lamang sa previous panel na gagamitin dito ni Lucius ang napakaraming mga magic ng former Wizard Kings ng Clover Kingdom. Makikita nyo na naman dito ang familiar na magic na ito. Ang magic na ginamit ng former Wizard King na merong ice magic. Gumawa siya dito ng isang napakalaking frozen golem na kung aalalahanin nyo pinahirapan nun sila Noel. Pero halimaw din naman ang katapat niya ngayon. Itong si Yuno na nagtataglay ng tatlong magic, especially ang anti-magic ni Asta. Gumawa siya ng isang panibagong atake, panibagong spell gamit ang anti-magic at ang kanyang star magic. Tinawag niya ito na Quintile Atrium Flagellum. Sa pamamagitan ng anti-magic, pinag-connect-connecta niya ang kanyang mga stars at nag-create ng anti-magic whip. Sa isang napakasimpleng atake, nagawa niyang lasog-lasogin ang katawan ng frozen golem na ito. Napaka-basic, napakadali. Pero hindi nag-aksaya ng oras itong si Lucius. Ginamit naman niya ang magic ng pinakaunang king, ng pinakaunang wizard king ng Clover Kingdom na si Lemiel, gamit ang isang napakalaking sword na gawa sa light magic. Tinatangka niyang gamitin ito para durugin itong si Yuno kahit na ginagamit pa ni Yuno ang kanyang Black Neverland. However si Yuno, nakapag-setup na naman ng isang napakatinding counter sa ataking ito. Nag-form siya ng isang pentagon gamit ang mga stars na nababalutan ng anti-magic at sa pamamagitan nito, ginamit niya ang kanyang Quintile Atrium Scutum. Sa pamamagitan ng ataking ito or ng defensive spell na ito, kinain lang nito ang light sword na ginawa nitong si Lucius. Para bang nawala ito, naglaho ito ng parang bula. At matapos lamunin ng Quintile Atrium Scutum ang atake na gawa nitong si Lucius, nag-launch agad ng counter attack itong si Yuno gamit naman ng Quintile Atrium Hasta, isang napakatinding beam na gawa sa anti-magic na na-figure out naman agad ni Lucius na kung tatamaan siya nun, mamamatay siya instantly, kaya iniwasan niya yon ng walang kahit na anong hesitation. Ngayon nakapagdesisyon ng dalawang ito na magsabayan gamit ang kanika nilang mga swords.
Nagsabayan ng dalawa but it seems complete equal talaga sila. Literal, match na match ang dalawang ito. Hanggang sa bumagsak ang dalawang ito sa dalawang nakalutang na terrain. Dito na naman nagsimulang magsalita itong si Yuno habang sinasabi kay Lucius na talagang desperado na daw itong si Lucius. Dahil pinipilit daw siya nitong habulin. Dahil kung naaalala nyo guys, binabalak nga ni Lucius na ubusin lamang ang oras, na ubusin lamang ang anti-magic ni Yuno. Pero as you can see, pumapalag talaga siya. Sinusubukan talaga niyang patayin si Yuno as soon as possible. Dahil nakikita daw nitong si Lucius kung anong nagagawa ni Asta. Ang flow of the world na hindi talaga niya magawang mapredict. Nakita daw ba nitong si Lucius sa kanyang foresight na ang mga kalaban dati ni Asta ay tutulungan siya ngayon. At hindi lang yon, naging mas malalakas pa sila. Pero napakakalmado talaga nitong si Lucius. Hindi siya nagpakita ng kaba, ng takot o ng kahit na ano pa kung hindi ang kanyang napakakalmadong muka. Habang sinasabi na hindi daw na nababagong resulta. This is just a battle of attrition. Kahit daw magtagal ang laban, alam naman nila kung sinong mananalo, kung sinong magwawagi. Pero binigyang diin naman nitong si Yuno na kahit na ganun, baka daw nakakalimutan nitong si Lucius na maging ang kanyang sariling magic ay binarrow lang din niya. Hinirab lang din niya, ninakaw lang niya sa kanyang mga pinatay ng mga kalaban gamit ang soul magic. Pero pinakita naman nitong si Lucius ang isang scene na hindi pa alam nitong si Yuno. Gamit ang nanakaw niya na broadcasting magic, ipinakita niya na nasa bingit na talaga ng kamatayan hindi lamang si Asta, kung hindi ang kanilang healer na itong si Mimosa. Habang napapalibutan ng napakaraming mga angels si Asta at Mimosa, sinabi nitong si Lucius kay Yuno na it is finally over. It is checkmate. Dahil alam nyo naman guys, kapag namatay si Asta, hindi nagagana ang anti-magic ni Yuno dahil si Asta lang naman ang dahilan kung bakit nagagamit niya to. Maglo-launch na sana ng laser attack ng isang light attack ang isa sa mga angels. Pero kahit na nawala na ng pag-asa si Mimosa, may dumating pa rin na tulong. Walang iba kung hindi ang kanyang kapatid na itong si Kirsch. Ayon dito kay Kirsch, bakit daw ganito si Asta? Ngayong ang kanyang pinakamamahal na babaeng kapatid ay ginagawang kanyang makakaya, si Asta daw hindi pumapalag, nakalupasay at nagpapatalo sa kanyang mga sugat. Dahil alam nyo naman guys na itong si Kirsch ay isang napakamapagmahal na kuya para kay Mimosa. Binanggit din itong si Kirsch na kung tinalo daw siya ni Asta sa naganap dati na tournament na festival sa gitna ng mga Magic Knights, dapat hindi siya pahinahina at gumawa siya ng paraan para makabangon muli. Bigla ding may dumating na isa pang karakter ang nakalaban ni Fenral sa ginanap na tournament na yon, sa festival na yon. Walang iba kung hindi ang kanyang sariling kapatid na si Langris. And as you can see guys, tulad pa rin ang ine-expect ko, napaka-OP talaga ng magic nitong si Langris. Napakadali niyang nakaka-eliminate ng mga angels sa simpleng paggalaw lamang ng kanyang kamay. Habang sinasabi na kailangan daw pumalag talaga nitong si Asta dahil mawawala ng angas ang kanyang pagkatao. May dumating din na isa pang miyembro ng Vermilion family. And alam ko na ine-expect nyo to, kilalang nyo to guys. Walang iba kung hindi si Leo. Pero napaka-OP niya na ngayon. Makikita nyo din dito na nababalot ng magic circles ang kanyang buong katawan na talagang nagpapalakas lalo sa kanyang magic. Nagawa niya itong posible sa pamamagitan ng ginawa niyang training sa Heart Kingdom. Makikita nyo dito na kahit na kanina nakangiti pa rin itong si Lucius, ngayon medyo nagbabago na talaga ang mood niya. Habang sinasabi na kahit anong mangyari, all of this is just buying time. Pinatatagal lang daw nilang inevitable na outcome. Na ang outcome na mamamatay at matatalo silang lahat. Kahit anong gawin nila, hindi naman daw nila mapapatay ang mga angels. Babalik at babalik lang ito. Magre-regenerate lang ito. Dahil alam nyo naman na ang natatanging way nga para patayin sila ay ang ginawa kanina nitong si Rades na ang kanyang soul corpse magic at pangalawa ang anti-magic ni Asta. Pero kahit na ganon, hindi talaga sumusuko itong si Kirsch at itong si Langris. Nagtitiwala sila na babangon si Asta. Kahit tulog na tulog ito, kahit wala itong consciousness, pinagpapatuloy nila ang pagsabi ng mga words of affirmation para lamang bumangon ito. Pinagpapatuloy nilang pumalag sa angel kahit hindi nila ito natatalo. Hanggang dumating sa punto na talagang wala na silang magawa. Napatumba na maging tatlong yon. At ang naiiwan na lang sa battlefield ay itong si Asta at si Mimosa. Ginagawa na ni Mimosa ang lahat ng kanyang makakaya. Ibinubuhos niya na ang lahat ng mana. China-channel niya na ang lahat ng kanyang mga magic para lamang matulungan na makarecover si Asta. But it seems,
Hindi pa rin yun sapat. Mamamatay sila nang hindi man lamang nakakapalag. Umiiyak na si Mimosa habang iniisip na mauulit na naman daw ang ginawa niya before, na nakita natin nang makipaglaban si Asta na hindi pa man lang nakaka-recover para patayin si Lucifero. Ngayon, mangyayari na naman yon. Kahit hindi niya na-heal si Asta, aasa na naman siya kay Asta para iligtas at tulungan silang dalawa. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, may nag-open na isang magic portal. At mula sa portal na yon, nag-appear si Fenral at si Charmy. Si Charmy na may daladalang cake, may daladalang pagkain. At alam nyo naman guys kung anong magagawa nito. Ito ay ang magsisilbing boost, ang magbibigay ng boost sa kanyang magic power at magdadagdag, magre-recover, magre-replenish ng kanyang mana. Agad-agad, hindi na nag-aksaya ng oras si Mimosa. Sinabi agad sa kanya nitong si Fenral na kung hindi daw sumusuko ang lahat, pag ding susuko si Mimosa. Kinain ni Mimosa ang pagkain na ibinigay ni Charmy gamit ng kanyang food recovery magic. At dahil doon, naging sapat na ang kanyang mana para gamitin ang kanyang ultimate plant magic, Flower Princess Utopia. As you know guys, itong pinakamadaya, ang pinaka-OP na recovery magic sa loob ng Black Cloververse. Kaya secured, alam nyo naman na sa pagkakataong ito, makakabalik na si Asta. Hindi nagtagal, habang hinihil nitong si Mimosa si Asta ay nagtatangka ang isa sa mga angel na patayin sila gamit ang kanyang light breath. However, tulad ng in-expect nyo, nakarecover si Asta, nakabangon siya at nagpasalamat siya kay Mimosa habang hinihiwa ng napakabilis ang isa sa mga angel. Napalitan ng ngiti at ng relief ang emosyon sa mukha nitong si Mimosa habang nakatingin siya kay Asta na fully recovered. Pero hindi niya nakita ang nakangiti na mukha ni Asta. Kitang-kita ang galit sa mukha nitong si Asta ngayon habang sumigaw siya ng ubod ng lakas at sinabi na, "Lucius, I am coming for you." At makikita nyo dito guys na ang katawan ni Asta ngayon may X mark na tulad ng X mark or ng X na scar na meron si Luffy. However, this is where the chapter ends at sigurado na sa susunod na chapter at makakabalik na si Asta sa nangyayaring laban sa gitna ni Yuno at nitong si Lucius Zogratis. However, this time it will be different. Hindi na sila malilin lang nitong si Lucius gamit ang imahe nitong si Lichita. At remind ko lang kayo guys, galit na galit si Asta ngayon. Kaya siguradong magiging iba ang takbo ng laban sa susunod na kabanata. Pero medyo matagal na naman yun guys dahil remind ko lang kayo, hindi na nasa Shonen Jump ngayon ang Black Clover. Nasa Jump Giga na siya. So most probably ilang months na naman ang aantayin natin bago ma-release ang chapter 384. Pero kung nag-enjoy kayo sa video na ito at kung gusto nyong updated kayo agad-agad, literally, ng less than one day malaman nyo na agad ang susunod na kabanata, siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag-release natin ng susunod na Black Clover chapter. Siguraduhin nyo din na nakafollow na kayo sa iba pa nating mga platforms tulad na lamang ng ating official TikTok at ng official Facebook pages natin. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid ng mga supporters na ito na magmula pa lamang sa ating spoilers para sa chapter 381, 382 and 383 ay nakaabang na. Maraming salamat. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.